Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrol Woman Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Magkapatid, patay habang sugatan naman ng isang pulis sa pananambang sa Cotabato City. Mahigit 2 milyong halaga ng iligal na droga nasabat sa buy-bust operation sa Cainta, Rizal. Mahigit 1 milyong halaga ng shabu nasabat sa operasyon ng Regional Drug Enforcement Unit 6. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Pag-asa ang hatid ng Community Outreach Program ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 11 sa Luna, La Union. Ang magandang balita ay mula kay Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Tunay na damang-dama ang diwa ng bayanihan sa isinagawang outreach program ng Technical Support Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 sa Barangay Sukok Norte, Luna, La Union sa ilalim ng programang Kapwa Ko Sagot Ko nito lamang umaga ng Linggo. Pinangunahan ito ni Police Major Reynante G. Bibat, Company Commander ng TSC RMFB-1 kasama ang mga volunteer riders. Ang naturang programa ay may layuning maghatid ng tulong kay Baby Aiden, isang 2 taong gulang na batang lumalaban sa congenital heart defect. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, ipinakita ng grupo ang malasakit at pagkakaisa para sa isang munting buhay. Bahagi ng aktibidad ang Ride for a Cause ng One Ganap Guardians, Bayan ng Banwar Chapter, isang makabuluhang pagsasanib puwersa ng mga riders para sa kapwa kung saan ang kanilang biyahe ay naging simbolo ng pagkilos at pag-asa sa kalsada. Bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon, isang solar light ang ipinagkaloob sa Banwar Chapter, tanda ng liwanag na patuloy nilang hatid sa komunidad. Sa ganitong mga gawain, muling pinatunayan ng ating kapulisan at mga kababayan na sa tuwing may nangangailangan, laging may handang tumulong. Dahil sa programang Kapwa Ko Sagot Ko, tunay na buhay ang diwa ng serbisyong maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos.
Matapos ang pananalasa ng Bagyong Paulo, nagsagawa ng assistance at clearing operation ang mga miyembro ng Isabela PPO, katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa probinsya ng Isabela. Magbabalita dyan si Patrolwoman Meshilyn Balyada. Sa patuloy na pananalasa ng Bagyong Paulo noong ika-3 ng Oktubre taong kasalukuyan, nagsagawa ng monitoring at assistance operation ang mga tauhan ng Isabela Police Provincial Office, katuwang ang mga local government units sa pamamagitan ng kani-kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices at Department of Social Welfare and Development upang tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga evacuees sa buong lalawigan. Layunin ng naturang aktibidad na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga evacuation centers, magsagawa ng rescue operation para sa mga pamilyang naninirahan sa mababang lugar, at ipatupad ang mga polisiya sa kaligtasan sa gitna ng matinding sama ng panahon. Sa kabilang banda, tiniyak din ang kaligtasan ng publiko kung kaya't nagsagawa ng road clearing operation ang mga tauhan ng Isabela Police Provincial Office, katuwang ang MDRRMO, Bureau of Fire Protection Personnel, at mga force multipliers sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Isabela. Ang operasyon ay isinagawa bilang tugon sa malakas na hangin at matinding pag-ulan na nagdulot ng mga nakahambalang na natumbang puno at iba pang sagabal sa mga pangunahing kalsada at pambansang lansangan. Layunin nito na maibalik ang kalinisan at kaluwangan ng mga lansangan upang masiguro ang kaligtasan ng mga motorista at mamamayan. Gayon din ay mapabuti ang daloy ng trapiko at mapabilis ang paggalaw ng mga emergency responders. Patuloy naman ang mahigpit na koordinasyon ng Isabela PPO sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang mabilis na pagtugon ng mga insidente dulot ng masamang panahon. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balyada. Mahigit 2 milyong halaga ng hinihinalang shabu nasamsam sa 3 high individual sa buy-bust operation ng otoridad sa Cainta, Rizal. Ang balita ay hatid ni Patrolwoman Jessie Cris Obrero. 3 high-value individuals ang naaresto sa isang matagumpay na buy-bust operation ng Cainta Municipal Police Station sa Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 320 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.1 million pesos. Kinilala ang mga sospek na sina alias Calef, 46 taong gulang, operation manager ng isang security agency at residente ng Los Baños, Laguna. Alias Jam, 45 taong gulang, walang trabaho, taga Quezon City. At alias Nasser, 53 taong gulang, isang security guard mula sa Pandi, Bulacan. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga nasamsam na ebidensya ang 7 pakete ng hinihinalang shabu, isang sling bag, mark at budol money, karagdagang 1,000 pesos drug money at isang sasakyan. Ang operasyon ay naisagawa sa pakikipagtulungan sa PDEA. Ang mga sospek ay isinasailalim sa drug test at kasalukuyang nasa kustodiya ng Cainta Custodial Facility. Sila ay sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy ang pinaigting ng kampanya ng Rizal PNP laban sa ilegal na droga upang masigurong ligtas at payapa ang nasabing lalawigan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessie Cris Obrero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang 2 lalaki matapos maaktuhan ng pagbebenta ng ilegal na langis sa San Jose Occidental, Mindoro. Ang buong detalye, hatid ni Patrolwoman Eloisa Joy Beredo. Naaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group Occidental Mindoro Provincial Field Unit ang 2 lalaki matapos mahuli sa aktong nagbabagsak at nagbebenta ng produktong petrolyo nang walang kaukulang pahintulot mula sa Department of Energy.
Kinilalang sospek na si alias Rolly, 47 anyos, driver at residente ng barangay Lalakhan, Santa Maria, Bulacan, at si alias Roman, 58 anyos, helper at residente ng barangay Santa Cruz, Santa Maria, Bulacan. Samantala, nananatiling at large ang isa pang sospek na si alias Emil, 60 anyos, negosyante at residente ng Angeles City, Pampanga. Ayon sa ulat, isinagawa ang operasyon sa Barangay Mabini, San Jose Occidental, Mindoro sa bisa ng Oplan Ligas matapos maaktuhan ang mga sospek na nagdi-deliver ng gasolina gamit ang isang 10-wheeler tanker truck na walang kaukulang permit na natahasang lumabag sa Batas Pambansa bilang 33 na inamyendahan ng Section 3 Paragraph H ng Presidential Decree 1865. Mga nakumpiskang ebidensya, isang blue and white 10-wheeler tank truck Isuzu Giga na may lamang tinatayang 10,000 liters na premium gasoline, 4 na perasong suction hose, 4 na perasong metal reducer, isang aluminum bucket at isang stainless dipper, at mga dokumento na sasakyan kabilang ang official receipt at certificate of registration ng truck head and tanker trailer. Tinatayang nasa 2,994,000 pesos ang kabuoang halaga na nakumpiskang ebidensya, kabilang na ang truck na nagkakalaga ng 2.5 million pesos, mga kagamitang ginamit at halos 480,000 pesos halaga ng petrolyo. Ayon sa ulat, tiniyak ng mga operatiba na wasto at malinaw na ipinaalam sa mga akusado ang kanilang mga karapatan. Sa ngayon, nasa kustodiya ng CIDG Occidental Mindoro ang mga nadakip para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaresto sa mga sospek at pagkakakumpiska ng milyon-milyong halaga ng iligal na produktong petrolyo ay patunay na mas pinaigting ng pagpapatupad ng batas at masusing kampanya ng Philippine National Police laban sa lahat ng uri ng krimen, particular na sa pagpapaigting ng law enforcement operation, transparency at accountability sa lahat ng operasyon at pakikipag-ugnay sa iba't ibang ahensya upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa buong bansa. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beredo. Daan-daang estudyante ang napasaya ng bisita eskwela sa 2 paaralan sa Kalanasan, Apayao. Ng mga miyembro ng Apaya Police Provincial Office, tinutukan niya ni Patrolwoman Jesly Sabado. Na isinagawa ng Apayao Police Provincial Office ang PNP Oplan Bisita Eskwela I.M. Strong sa 2 paaralan sa Milagrosa Elementary School sa Barangay Eva at Santa Elena Elementary School sa Barangay Santa Elena, Kalanasan, Apayao, Kamakailan. Ayon kay Police Colonel Arnold D. Razote, Provincial Director ng Apayao PPO, ang matagumpay na aktibidad ay pinangunahan ng Provincial Community Affairs and Development Unit Apayao, katuwang ang Kalanasan Municipal Police Station at suporta mula sa pamahalaang panlalawigan ng Apayao. Umabot sa 123 mag-aaral mula preschool hanggang grade 6 ang nabenepisyohan ng nasabing programa. Nagbahagi ng kaalaman ang mga kapulisan tungkol sa mahahalagang batas gaya ng anti-rape law at anti-bullying, pati na rin ang kahalagahan ng pagkilala sa good touch at bad touch upang matutukan ang kaligtasan at proteksyon ng mga bata. Namahagi rin sila ng school supplies, raincoat at tsinelas para sa mga mag-aaral bilang dagdag suporta sa kanilang pag-aaral at kaligtasan. Ang programang ito ay patunay na ang Apayao PNP ay katuwang sa pagbibigay ng kaalaman, proteksyon at tulong, hindi lang para sa kasalukuyan, kundi pati rin sa ligtas at maayos na kinabukasan ng kabataan. Mula dito sa probinsya ng Apayao, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. 7 drug suspect arestado sa magkakahiwalay na buy-bust operation ng QCPD. 163K halaga ng shabu nasamsam. Woman Ivy Corporal.
Arestado ang 7 drug suspect at nasabat ang mahigit 163,000 halaga ng shabu sa magkakahiwalay na bypass operation ng Quezon City Police District sa ilalim ng pamumuno ni Acting District Director Police Colonel Randy Glyn Silvio. Sa payatas, 2 suspect na sina alias Mark at alias Michael ang nahuli matapos mabilhan ng pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa kanila ang 20 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Lumabas sa investigasyon na may dati ng kaso si Mark, kaugnay din sa droga samantalang libang iba pa ang naaresto sa hiwalay na operasyon. Ayon kay Police Colonel Silvio, tuloy-tuloy ang kampanya ng Quezon City Police District kontra iligal na droga para mapanatili ang ligtas at maayos na lungsod ng Quezon. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Simulan natin ang balita mula sa Visayas. Mahigit 1 milyong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa 3 lalaki sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Regional Drug Enforcement Unit 6. Patrolwoman Julibel Albior, ibalita mo. Nakapalag ng kapulisan ng 3 binata nang maaresto sa isinagawang bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Zone 15 Barangay Calaparan, Arevalo, Iloilo City, bandang madaling araw ng Biyernes nito lamang 3 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga nadakip na sina alias Miko, 22 anyos, itinuturing na main target at magkapatid na sina alias Allen, 20 anyos, at alias Carl, 18 anyos pawang mga binata at residente ng nasabing barangay. Ayon kay Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief ng RPDEU 6, nabilhan si alias Miko ng 1 bulto ng hinihinalang shabu ng pulis na nagpanggap na pusher buyer gamit ang 12,000 pesos na marked money. Matapos ang transaksyon, na-recover pa sa kanya ang 2 sachet at 3 jumbo size sachet ng shabu na nakalagay sa loob ng isang cellphone box sa kanyang silid. Nakuhanan din ng tig-1 sachet ng hinihinalang shabu ang magkapatid na alias Allen at alias Carl. Ayon pa kay Police Major Marvin Villanueva, 1 buwan nilang minanmanan ang aktibidad ng pangunahing suspect bago nilunsad ang operasyon. Lumalabas din sa investigasyon na posibleng ginagamit bilang drug den ang bahay ng pangunahing target kung saan umano iniiwan ng isang kaibigang nakilala lamang sa alias na Dave mula sa Zone 12 Calaparan ang supply ng illegal na droga. Tinatayang aabot sa humigit kumulang 170 gramo ang nakumpiskang hinihinalang shabu na may estimated standard drug price na 1,156,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Iloilo City Police Station 6 ang 3 suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay ng masusing trabaho at dedikasyon ng Iloilo PNP sa paglaban sa iligal na droga para sa mas ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Julibel Albior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Albior. Matapos tumama ang malakas na lindol sa hilagang bahagi ng Cebu, nagsagawa ng relief operation ng Cebu PNP kasama ang iba't ibang bahagi ng ahensya ng pamahalaan para sa pamilyang naapektuhan ng lindol. Patrolwoman Flora May Azares sa report. Araw sa Pilipinas. Kasalukuyan po ay dito po tayo ngayon sa Barangay Dakit, Bugo City, Cebu, kung saan ang ating kapulisan ay tumutulong sa pamimigay ng relief goods at magbigay ng seguridad sa mga apektadong residente. Matapos ang malakas na lindol na yumanig sa hilagang bahagi ng Cebu, agad na isinagawa ang relief operations upang tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa Barangay Dakit, Bugo City, Cebu. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan katuwang ang Cebu Police Provincial Office, Bugo CPS, DSWD, barangay councils at iba pang volunteers ang mabilis na pamamahagi ng pagkain, inumin, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga residente na pansamantalang nakatira sa labas ng kanilang bahay. Kami po ay nakatuwang po dito bilang reactionary standby support force. At kasama po natin ngayon ang iba't ibang hanay ng gobyerno, ang mga galing DSWD, mga galing LGUs, ng mga barangay at ng mga city offices ng Bugo City. Dito po sa gymnasium na po ito ay
kung saan tayo po ay tumutulong o nag-assist sa pamimigay ng mga ayuda sa ating mga nasalanta po na kababayan dito sa bayan ng Bugo. So kami din po ay nagpapasalamat sa lahat ng units na tumulong upang maging mapayapa at matagumpay ang ginawang pagtulong natin sa mga kababayan nating nasalanta. Ayon sa mga otoridad, prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga pamilyang nawalan ng tahanan at kabuhayan. Tiniyak din ng mga otoridad na mahigpit na ipinatutupad ang seguridad upang maiwasan ang anumang insidente ng pananamantala, gaya ng looting sa mga apektadong lugar. Pasalamat ko sa mga kapulisan nga ning tabang sila pag nang atiman sa mga naigo sa linog diri sa Bugo City nga kanang daghan kayong mga mga tao nga nangamatay tungod sa linog. Nagpasalamat ko sa mga kapulisan, sa mga LGU, sa mga kanang kadagkuan diri sa Bugo og nagkalain-lain nga sila magpasagad kanamo sa pagtabang. Og daghang salamat kaninyong tanan. Ang pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno at komunidad ay nagsisilbing liwanag para sa Cebuanong biktima ng lindol na ngayon umaasang makabangon mula sa trahedya. Mula dito sa Bugo City, Cebu, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Florame Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Azares. Sa patuloy na operasyon ng PNP kontra wanted person, arestado ang isang top 10 municipal most wanted person na may kasong frustrated homicide sa operasyon ng 1st Northern Samar PMFC. Ang report mula kay Patrolwoman Cristel Palafox. Ng mga otoridad ang nakatalagang top 10 municipal most wanted person na may kasong frustrated homicide sa barangay Bangkeruhan, Katarman, Northern Samar. Naresto ang akusado bandang alas 8:30 ng umaga ng mga tauhan ng 1st Northern Samar Provincial Mobile Force Company sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated homicide na may narekomendang piyansa na 72,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa 1st Northern Samar PMFC para sa kulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pambansang pulisya ay mas pinaigting ang paghuli sa mga taong may pananagutan sa batas upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa ating bansa tungo sa minimithi natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Palafox. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Walang kawalang isang wanted person na may kasong rape sa isinagawang operasyon ng Zamboanga City PNP. Patrolwoman Joyce Abiog sa report. Isang top 10 most wanted person sa isinagawang law enforcement operation ng mga tao ng Zamboanga City Police Station 4 kasama ang Del Gallego MPS, Camarines Sur PPO, 1st SOU PNP Maritime Group at CIDMU SIU sa Barangay Talabaan, Zamboanga City. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na 19 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ang operasyon ay naging matagumpay sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape na inisyo ni Honorable Arniel A. Dating, Acting Presiding Judge, Branch 56 Regional Trial Court, 5th Judicial Region, Libmanan, Camarines Sur, dated February 3, 2025, na walang inirekomendang piyansa. Sa ngayon, ang nasabing suspect ay nasa kustudiya na ng Zamboanga City Police Station 4 para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Abiog.